Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating Sisiw Talakayan ng Lord G. Sisiw Academy. So pag-usapan natin ang katanungan ng isa sa mga kasama natin. So sabi ng isa sa mga followers and subscribers natin, Master, bakit ang mga stags ko sobrang iilap? Sobrang iilap. So since mailap, mahirap pakainin, mahirap hawakan, mahirap pabultuhin ang katawan at medyo mahirap i-training. So, napakagandang katanungan dahil few months from now, harvest na naman tayo ng mga early bird natin. Kasi ngayon, talagang patapos ng breeding ng early bird, local na naman ang mga sinasalang natin. At pag nagkamali tayo, since mailap ang isang stag, mahirap ihanda. So, mahirap din maibenta sa mga nagko-commercial, mahirap din gamitin sa competition kasi distracted siya eh. So, talagang it's more of mental upbringing ng isang stags. Kaya napaka-importante talaga na maganda ang pagkakamanage natin ng mga stags mula sa pag-aalaga sa range hanggang paghuli, pag-harvest, hanggang sa pagtali. So, may mga rason kung bakit umiilap ang mga stags. Unang-una, mishandling. Mishandling. So, kung doon pa lang sa range, dapat lumalapit yan sa'yo pagkakain. Pag gutom yan, lalapit sa'yo. Pero kung sobrang ilap niyan at hindi lumalapit sa'yo, malamang may trauma siya. May trauma siya either nabugbog o lagi hinuhuli ng mga tagapakain, lagi mong hinuhuli kasi excited ka mahawakan sila. So, umilap sila. Chances are, nung hinuli mo sila, lugon. Yung buntot nila, tumutubo pa lang para mga karayom, doon mo sila nahawakan, nasaktan sila. So, nung nasaktan sila, umilap na sila. Kasi tatandaan nila ang trauma na yun na every time na lalapad ka, iisipin nila, sasaktan mo sila. Lalo, tandaan nyo, lalo ang mga manok na 4 months old. Lalo ang mga stags na 4 months old na nasa range. Pag hinuli mo yan, at nabunutan mo ng buntot, lalo sariwang-sariwa ang buntot, iyak yan. Talagang sobrang ilap niyan at duduwag yan for a moment. Duduwag yan for a moment kasi nasaktan siya eh. Kasi 4 months old, yun ang parang pagkabinatilyo ng manok. Yan ang development ng upbringing niya bilang adolescent kung sa tao. Bilang adolescent kung sa tao. So, binatilyo. So, pag ang binatilyo, sinapak mo, sinuntok mo, binugbog mo, tatakbo yan, pero galit sa'yo, pero hindi na lalapit sa'yo yan. So, the same din ng manok. The same din ng manok. Kaya sila umilap, So, pag hinuhuli, buntot, o kaya kung saan banda hinuhuli na nabubunutan ng balahibo na nasasaktan sila. So, dito sa Lord G. Sisiw Academy Farm, pag nanguhuli kami, lagi sa paa. Kahit mailap ang manok, lagi sa paa. And, pag itinali namin yan, hindi yan nilalapitan ng kahit sino. Hindi yan hinahawakan. Hindi yan pwedeng hawakan ng kahit sino. Napaka-stricto ko sa ganyan. Hindi yan pwedeng hawakan ng kahit sino. So, ang lalapit lang dyan ang nagpapakain sa kanya. So, kilala niya nagpapakain sa kanya. Every time na may dalang pagkain, lalapit siya. So, kumbaga, ikukondisyon mong utak nila na hindi mo sila sasaktan. Kundi, nandyan ka para alagaan sila, para pakainin sila. Hanggang sa tumibay ang loob nila, ang utak nila, ang nasa loob ng utak nila, pag may lumapit sa akin ng tao, papakainin ako. Malampasan lang na yung crucial stage na yon, yung 4 months old. Kasi pag mga 5 months, 6 months, gumigiri-giri na mga yan, buo na ang loob ng mga yan, lumalaban-laban na, okay na sila. Pwede mo nang hawakan, pwede mo nang hulihin. Huwag lang yung ganong nasa transition stage sila ng pagbibinata. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Lord G. Sisiw Academy.